Narito na ang programang pinagkakatiwalaan at handang magbigay serbisyo publiko kanino man. Tugon, aksyon ngayon. Ako po si Erwin Temperante. Ito po ang Responde. Kasabay ng pagtatapos o graduation, lalo na sa panig ng ating mga kababayang magsisipagtapos sa kolehiyo ang kaliwat ka ng mga job fairs. Patunay ba ito na may nakalaang trabaho para sa kanila? Employment rate sa bansa, bumaba nga ba o tumataas? Kung ang pagtatapos ang pinaka-asam-asam ng ating mga magulang para sa kanilang anak, pag-asa naman ito para sa mga nagsipagtapos at pagbubukas ng panibagong pintuan para sa kanilang kinabukasan. Kaugnay po niyan, bahagi ng serbisyo publiko ng ating programa ang tugunan o respondihan ang napapanahong usapin tungkol sa employment rate ng bansa, lalo na ngayong panahon ng graduation. Para sa kabatiran ng marami, makakasama po natin ngayong gabi ang kinatawan ng DOLE Bureau of Local Employment na si Director Dominic Rubia Tutay. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po, Sir Erwin, at magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Ayun, kamusta na po? Sabi nga, yung simulan na agad natin, ano po, yung employment rate ng ating bansa. Okay, base po sa tala ng atin pong Philippine Statistics Authority noong January 2017 Labor Force Survey, ang atin pong employment situation or employment rate in the country ay nasa 93.4%. Ibig sabihin po niyan, meron po tayong 39.3 million na mga Pilipino na nasa employment po or meron pong trabaho. Ito po ba comparison lang po, ano ma'am? Mas mataas ba compared last year? Paano ba yung comparison na ginagawa natin? Quarterly, yearly, paano? It's year on year po Apa. pag kinumpara po natin. So ibig sabihin po, kung ikukumpara po natin siya noong January 2016, ito po ay mas mababa. Meron po tayong nalaglag na 1.3 million na medyo malaki po yung baba, pero ito po ay may mga explanation naman kung bakit. Ano po ba yung mga cost na yun, ma'am? Unang-una po, marami po ang mga umalis po sa labor market po natin. Ibig sabihin po, nag-decide po sila na hindi po muna sila magtatrabaho, kung hindi po ituloy po muna nila yung kanilang mga household responsibilities. Noong Labor Day, napakarami po ng mga isinagawang job fair. Ang alam ko, ito ay pang buong bansa, simultaneous. Ma'am, kaugnay po nito, bigyan natin ng update yung ating mga kababayan. Marami ba ang nagkaroon ng trabaho or sabi nga ay naging positibo ba ang outcome nitong job fair po na ating isinagawa? Siguro po unahin natin, meron po tayong 54 job and business fair sites noong May 1, Labor Day, at ito po ay ginanap buong bansa. Meron po tayong 66,000 na registrants or applicants na pumunta po sa different sites po sa ating sa atin pong mga iba't ibang sites. Pero po, ang na-hired on the spot po ay nasa mga around 12.9%. Ito po ay pumapalo ng mga more than 6,000 po yung nagkatrabaho nung araw na yon. Kung ikukumpara ho natin yan doon sa mga nakaraang job fair po natin, lalong-lalo na nung last year, medyo mababa din po yung ating hired on the spot. Kasi last year po ay nagkaroon ho tayo ng hired on the spot na mga more than 7,000. Pero bakit po nagkaganon? Kasi po, this year, marami po tayong choices na ino-offer sa ating mga kababayan. So, hindi lamang po wage employment. Pwede din po silang kung gusto nilang magnegosyo. So, kapartner po natin ang DTI. And yung pong mga livelihood, kung hindi pa formal yung kanilang pagninegosyo na gustong pasukin, so mag-uumpisa po sila sa livelihood. Nabanggit natin kanina, meron tayong binaba na almost 1M. Meron po ba tayong plano? May mga hakbang po bang ginagawa ang inyong Local Employment Bureau ng DOLE? Sabi nga, para mahabol ito, papaano po? Titingnan po natin yung buong taon ng 2017 para mas makita po natin yung kabuuang picture ng ating employment situation for the current year. But it's suffice to say na under this administration po, meron po tayong 7.5 million target na employment to be generated po by end of the Duterte administration. So, ilan po ba yan kung itatranslate natin taon-taon? So, it's around
1.2 or 1.4 million a year. So ito po ay kukunin po natin doon sa mga tinatawag po nating KEGS Opo. o Key Employment Generating Yun. Sectors. Okay. Sino-sino sila? So ano-ano tong mga Oo. sektor na Opo. alam nating maglilikha ng Opo. trabaho. Nandyan po yung construction, nandyan po yung manufacturing, Opo. yung IT BPM, nandyan din po yung agribusiness po natin, yung tourism industry at saka retail. Lalong-lalo na po online retail. Nabanggit nyo na yung 6 na yan na KEG na binabanggit Opo. ninyo. Ma'am, ano ba yung in-demand sa ngayon na trabaho Okay. talaga? Ang in-demand po, lalong-lalo na ngayon, yung pong mga construction Okay. workers po natin. So, meron po tayong mga engineers Opo. related to construction, and then nandyan din po yung mga master plumber po natin, mga finishing engineers din po, yan po ay in demand. And then meron pong mga semi-skilled, syempre hindi naman ho yun dapat mawala in the Opo. construction industry. So yun po yung mga kinakailangan natin. Bukod pa po doon sa tinatawag po natin na sa IT BPM naman po, Opo. yung mga animators, Opo. yung mga programmers, yung mga call center agents po ay in demand pa rin. Pero siguro caution lang po doon sa ating mga kababayan. Bakit po? Medyo magdo-do away po tayo with the voice. Aha. Yung pong sector ng IT BPM, dun po sila sa mas higher value jobs na tinatawag po Okay. nila by end of 2022. So yun po yung forecast nila. Okay. So it's knowledge process outsourcing or knowledge process management po Ayun, ang opo. gagawin. Medyo ang binanggit nyo kanina, yung mga in-demand, yung mga laborer kung tawagin doon Yes, sa mga construction. karaniwang tawag. Opo. Ano po? Pero ngayon, maraming nagsipagtapos ng kolehiyo, iba't iba yung mga degree na kanilang hawak. Paano tayo makatitiyak naman na matutugunan natin itong napakarami, libo-libo, sabi nga, na nagsipagtapos po? Oo, siguro unang-una ho, dahil sinasabi ng ating mga employer, ang tinitingnan nila is attitude. Okay. Pangalawa po, siguro yung experience or skills na Opo. kinakailangan. At siguro ho, yung sweldo, medyo ipanghuli muna Susunod natin. ko pa namang tanong sana yan. Kasi bakit? Opo. Kung tayo po ay bagong graduate lamang at wala pa po tayong experience at work, wala pa po tayong napapatunayan sa ating mga employers. Opo. So, ibig sabihin po, kung minimum po ang ino-offer sa atin, wag ho muna tayo maging choosy. Ang Opo. importante po is ma-acquire po natin yung skills na kinakailangan. We develop ourselves and let's become competitive in the labor market. Oo nga naman. Ma'am, kasi ang sinasabi nila, paano kami? Fresh graduate talaga kami. Opo. Pwede ba nating sabihin na, skills laban doon sa knowledge? Pwede ba yon sa employer? Paano yun, ma'am? Nabanggit ko po kanina, attitude ang unang tinitingnan, lalong-lalo na po sa ating mga millennials. Hindi ho natin sila masisisi kasi very mobile yan, very flexible po sila, malikot po ang isip nila. Pero ang kumpanya po, ang tinitingnan po nila sa isang prospective employee Opo. nila is someone who will grow with them, who will contribute to the company. At paano magagawa yon kung ikaw ay mapagalitan lang minsan Dumdum na. aayaw na, Resign diba? O kaya na-feel mo yung stress, Opo. hindi ka sanay sa stress, lahat naman po ng ating workplace environment Opo. ay very stressful. So kailangan matuto tayo how to handle stress, how to be adaptive, Opo. and how do we deal with our peers, with our superiors. So it still boils down to the attitude of our prospective employees. So talagang malaking factor ito. Malaking factor po yan. Kahit sinong employer ang tanungin ninyo, Opo. attitude po ang unang-unang titingnan. It's not just about your educational qualifications or your technical skills na nakuha mo po while you were in school. Mas importante po yung attitude kasi ito po yung magdadala sa buong pagkatao po ng ating mga manggagawa. Ayun. Pero bago tayo mag-break, ma'am, tanungin muna natin, pagkat binanggit nyo na kanina, dalis mo na dapat na iniisip yung compensation. Opo. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, ano ba yung talaga namang trabaho na sabi nga yung compensation enough para doon sa pamumuhay? Okay po. Ang atin pong minimum wage na siniset ng ating mga regional tripartite wage and productivity board Opo. ay nababase po yan doon sa tinatawag po natin na
yung poverty incidence po ng kada rehiyon. So dapat po above poverty rate po yung ating minimum wage. Okay. At sa pag-aaral naman po ng ating National Wages and Productivity Commission, ito naman po ay naaabot natin. So ibig sabihin, lahat po ng mga minimum wage na sinet po sa kada rehiyon ay it's either within or above the poverty threshold na sinet naman po ng National Economic Development Ang Authority. sinasabi ng mga labor groups dapat Hindi across sapat. the board, Opo. pare-pareho yung compensation rate ng probinsya at ng metro dahil Opo. ang presyo ng gasolina, pare-pareho lang yan na tumataas, presyo ng pangunahing bilihin, pare-parehong tumataas. Anong Pero reaction tingnan ho dito? natin yung standard of living po muna ng kada Okay. rehiyon. Sa mga urban areas po, halimbawa na lang NCR, yan po ang may pinakamataas na minimum wage. Pero saan ba napupunta yung wage dito sa NCR? Opo. Karamihan po dyan, about 30 to 40% ay nandun po sa pag-upa sa bahay. Pero kung ikaw ay nasa probinsya, Opo. medyo mababa ng, siguro sabihin na natin 100 pesos na mas mababa yung minimum wage or yung kinikita natin sa probinsya. Opo. Pero ikaw ay nasa bahay mo lang Sariling malapit, 'di ba? Opo, So yun ho yung mga dapat isipin po natin. Ayun na. Nalalaman po natin ang trabaho na nakalaan para sa ating mga nagsipagtapos. Sa atin naman pong pagbabalik, atin naman pong tatalakayin ano nga ba ang mga karapatan ng mga manggagawa at ano naman ang pananagutan ng mga employer sa kanilang manggagawa. Magbabalik po ang Responde. Ang pagkakaroon po ng disente at maayos na trabaho, pangarap ng lahat po ng mamamayan upang maitaguyod ang kanilang pamilya sa pang-araw-araw na pangangailangan. At kung makahanap na ng trabaho, lubos itong pinapahalagan po. Kaya ngayong gabi ay aalamin po natin ano-ano nga ba ang karapatan ng mga benepisyo ng isang mga manggagawang Pilipino. Kasama pa rin po natin si Director Dominica upang talakayin ang mga karapatang ito. Magandang gabi po muli sa inyo, Director. Magandang gabi po. Ano-ano ba yung mga, sabi nga karapatan na dapat alam muna ng isang manggagawa na tiyak naman na dapat ipinatutupad ng kanilang employer? Siyempre po, unang-una dyan yung pasahod natin, lalong-lalo na dapat minimum wage po. Pangalawa po, nandyan po yung mga tinatawag natin na service incentive leaves. Okay. Nandyan din po yung tinatawag po natin na rest period. Opo. At saka ilang oras lang ba dapat magtrabaho ang isang manggagawa in a day and in a week. Opo. And then, syempre po, yung mga holiday pay, mga Opo. overtime pay. Yung po. pag-usapan natin yan, medyo maraming nagugulumihanan, ika nga, dito sa mga holiday pay na yan. Papaano ba yung proseso, yung tamang proseso na dapat sundin doon sa pagkuha po o para makuha yung incentive sa mga holiday po? Okay po. Kapag mga legal holidays po at ikaw po ay pinapasok ng iyong employer, so automatic po yun, may mga premium pay po yan. Yung iba naman po ay double yung double pay po on holiday, especially when it falls during your rest period. So yan po. And then sa overtime pay naman po, I think it's 25% of the minimum wage po ang nagiging premium po ng Idinaragdag. Opo, idinaragdag. Ayun. Pagdating naman po sa mga resignation, meron tayong tinatawag na separation pay. Kaya ba natin ito na ipaliwanag at ano ba yung mga dapat namang maintindihan ng ating mga kababayan ukol dito? Opo. Kapag ang isang empleyado po ay nag-resign sa kumpanya, ang matatanggap lamang po niya ay kung ano yung nakasaad sa batas. Ibig sabihin, kung meron ka pang unpaid na service incentive leaves, ibibigay sa iyo yon. Kung 13th month pay mo ay hindi mo nakuha ng buo at meron pang natira, Naiwan? ibibigay din po yon. Okay. Pero yung pong separation pay na tinatawag, yun po ay kung nag-resign ka, wala pong ganong Discretion ng company, ika nga. Wala discretion talaga. po ng company kung meron. Yung iba kasi meron silang tinatawag na provident fund. Kung nagko-contribute po yung employer Opo. at saka po yung empleyado. Empleyado. Pero kung wala po,
hindi po obligado ang ating mga employers na ibigay yon. Yung iba naman po, merong mga tinatawag na gratis. So, dahil ikaw ay nagsilbi sa Opo. kumpanya ng siguro kung ilang number of years, pulisiya po ng employer Opo. na bigyan po ang ating mga manggagawa. But it's not mandatory because the cause of separation in the work is resignation. Yung sa incentive, madam, discretion din po ba yun ng company? Papaano po, halimbawa yung sa mga leave, convertible to cash, yung SL nila, halimbawa, ikaw tapos na doon sa inyong trabaho, gusto Opo. nag-resign. Opo. May mga ganun, ma'am It's a company policy, pwede Okay. pong ibigay siya convertible to cash. Opo. Yung iba naman po, halimbawa ikaw ay nag-resign, pwede mo nang hindi pasukan yung certain number of days, pero bibigyan ka pa rin po ng karampatang sahod na equivalent po doon sa iyong leave credits. Ayun. Kung sakali pong may mga reklamo o nagkaroon ng problema ang mga empleyado sa kanilang mga employers, ano po ba? Sabi nga, yung mga dapat gawin, kagaya nga po niyan. Okay. Unang-una po, siyempre, alam na nila yung kanilang mga karapatan. Ngayon, kung sa tingin po nila ay na-violate po yung karapatan nila bilang isang manggagawa, pwede po silang sumangguni sa pinakamalapit na opisina po ng Department of Labor and Opo. Employment. So, makikita nyo po yan sa mga website po namin. O kaya, tumawag naman po doon sa aming hotline na 1349. Ma'am, ang kanilang laging sabi nga ay takot sa kalooban, sa isipan, baka pag-initan kami ng aming mga employer, kaya hindi kami makagawa ng hakbang na maglalapit doon sa aming mga grievances o di kaya naman sa aming nararanasan. Paano natin o paano sila dapat magsalita para sa inyo? Okay, una, pwede silang tumawag pero hindi po nila sasabihin yung kanilang pangalan. O pwede ho yun? Pwede po yun. Yun ho ay i-accommodate ng dole. Yes, opo. Pangalawa po ay pwede silang sumulat. Pero lilinawin lang natin, ma'am, hindi natin ito pinopromote na tumawag lang sila at hindi na Yes. magpakilala. Opo. Nililinaw lang po natin Yes, ito. yes, Baka naman yes. ang isipan na ng marami ay pwede naman pala yun na hindi na tayo magpapakilala. Kahit hindi na totoo, sabihin na lang natin ang sabihin dahil hindi naman tayo nakikilala. Actually po, ma-verify naman po yan kung bogus yung iyong intention. Okay po. Kasi po, kapag may na-receive po kaming information, vini-verify po rin namin yan sa mga kumpanya mismo. Opo. Pero gumagamit po tayo ng inspection power po ng ating secretary. Iyan po ay may mga labor law compliance officers na Opo. pinapupunta po sa ating mga workplaces to check the veracity of the validity of the company. Yung kanina nga, ang sabi nyo, pwede silang hindi magpakilala, anonymous, pero sasabihin yung Opo. kanilang mga problema. Ano pa po yung mga O kaya dapat nilang gawin? magsadya po mismo sila diretso sa Okay. opisina po ng DOLE. Mas makabubuti yun. Yes. Personal. Opo. At ano naman po ang garantiya na maiingatan naman yung kanilang karapatan kung wala naman silang, sabi nga, iginagawang mali sa kanilang Opo. kumpanya. Yan naman po kapag binigyan, halimbawa, meron pong authority na ibinigay sa ating mga labor law compliance officers, hindi naman ho nakalagay dyan kung sino po yung nagreklamo. Ayun. Kasi para maprotektahan po natin yung ating mga manggagawa. Opo. Ay sa panig po ng mga employer natin, madam. Siyempre, ang gusto nila, win-win solution. Yun naman talaga ang gusto ng mga kumpanya. Kumita sila, makatulong sila. Opo. Ano yung mga dapat gawin ng mga employer sa kumpanya o sa mga trabahador nila para matiyak na napapanatili, nasusunod yung karapatan ng isang manggagawa? Opo. Marami po sa mga employers lumalapit din po sa DOLE kasi hindi rin po nila alam kung ano nga ba yung mga dapat nilang Ibigay, gawin or oo. ibigay. So, importante po, meron po tayong tinatawag na labor and employment parang education Okay. seminars. At ito po ay available ng libre po para sa atin pong mga employer. Nagbabalik ang Responde, kasama pa rin po natin si Director Nikki, ayun, ng DOLE, Bureau of Local Employment. Bigyan natin sila ng background. Ano po, kaugnay po dito kay Orson Jan Arrieta. Ano po, siya po yung nagtrabaho doon sa SKK Mobile Philippines. Naging account specialist po siya for 5 months. Ngayon po ay
nagbabase po sa magiging target ng dealers every month ang nagiging performance nila para kumita ng halaga base po sa pinaghihirapan every month. Ayun po. Ang kanyang gustong malaman po ay yung kanyang sinasabing incentive na dapat na makukuha na 11,000 plus na dapat nakuha niya noong February ay hindi niya nakuha ng buo. Okay. At naibigay ito ngayong Mayo lamang sa halagang 5,000 plus. Ngayon, hindi lang natin matiyak kung ano ba yung naging kasunduan nung kanyang kumpanya at siya mismo, kaugnay nga po doon sa kanilang incentive. Pero sa mga ganyang mga sitwasyon, ano yung mga dapat ginagawa po? Ito kasi ang tingin ko dyan, he works on a commission basis. So, ibig sabihin, meron po siyang quota. Opo. At kung yung quota na yon ay kanyang reach Opo. for a certain period, then he or she will get the full amount of incentives. Pero kung sabihin ho natin, baka may nangyari na hindi naman siya, hindi niya na-meet yung quota, for instance. Baka prorated po yung binigay sa kanya na incentive. Ma'am, balikan lang natin, itong incentive na to kasi, lalo na yung binabanggit yung mga quota basis, quota system, meron talaga yan sa mga kumpanya. Yes. Ito ba ay, sabi nga, nababakuran ng labor code o papaano? Meron ba tayong karapatan? May karapatan ba yung sabi nga, manggagawa? Opo. Iyan naman po ay sako pa rin ng ating labor code of the Philippines. Pero iba-ibang klase po kasi ng employment. Yung employment arrangement po, yun po ay iba-iba. So meron pong tinatawag tayo na mga halimbawa, yung permanent or kaya regular workers. Meron ding on commission basis. Meron din po tayong tinatawag na seasonal workers. Meron din po tayong tinatawag na project-based employees. So, kada klase po ng employment arrangement, syempre, iba-iba rin po yung mga applicable na compensation package sa kanila. Nabanggit nyo na rin po yan, yung mga bagay na yan. Ma'am, papaano naman po yung sa tinatawag nila na 5 months contract, 6 months contract? Okay. Anong kaibahan nito doon sa i-consider ka as casual, i-consider ka as regular? Paano po yun, madam? Yun pong 5 months or 6 months, tapos uulit ka ulit ng 5 months or 6 months, yun po ang ipinagbabawal. Okay. Yun po yung tinatawag natin na endo. Endo system. Okay, or end of contract. Kasi marami ho dyan ang mga nagpa-practice ng ganong gawain. So yan po yung niresolba ng atin pong kasalukuyang administrasyon. Narinig naman po natin yung pangako ng ating Pangulo at iyan po ay sinusugan ni Secretary Silvestre Bello III, kung saan kanya pong inisyu yung Department Order 174. So it puts a stop on the end of contract na tinatawag po natin o endo. But hinigpitan niya rin po yung pagkakaroon po ng mga kooperatiba sa isang kumpanya, tapos doon lang iso-source out po yung mga empleyado. Yun nga ang kasunod na bawal tanong po dyan. yun. Yung mga agency na tinatawag, ano po yung mga agency na tinatawag, na sila, kumukuha sila ng tao, at sila naman ang nagbibigay doon sa nagsusupply sila ng tao. Sa mga kumpanya. Pwede bawal ba yun? Bawal po yung ang isusupply mo lang ay tao. Yun po ang tinatawag naman na labor-only contracting. Dapat po kung ikaw po ay ahensya, meron ka pong sapat na puhunan para po ma-perform mo po yung task na ibinibigay sa iyo ng isang employer or ng principal. So halimbawa, may mga kagamitan ka, meron kang mga tao, ikaw ang magpapasweldo at nasa control mo yung mga taong yon. Tapos gagawin nila yung trabaho na kinontract out naman ng kumpanya. Talagang mahalaga po na malaman natin yung kalagayan ng mga manggagawa natin. At kagaya nga po ng kaso nitong si Orson John Arrieta. Pakikwento mo nga uli ang inyong pangyayari dito sa iyong naging dating kumpanya na SKK Philippines. Okay po. Gaya po nung nabanggit ko kanina, na tapos na po yung kontrata ko within 5 months. 5 months tapos, ang contract. Yung regarding po sa incentives ko, na nangyari noong December, and they make me believe na entitled po ako sa December incentives. Ang process po noon is 30 days lamang. Dapat nare-receive na po namin yung total amount.
Ayun. An- Ang nangyari po is, pinaghintay po nila ako ng 5 buwan sa incentives na yun. Tapos, nung ma-receive ko po yung cheque nung May 2, binawasan po nila ng kalahati yung presyo na total of 11,000 pesos. Ayun. Ang na-receive ko lamang po is 5,500. Oo. Orson, Ang rason, sige po. oo. Matanong ko lamang bago ka pinamirma doon sa 5-month contract mo, ano yung sinasabing dahilan bakit ka bibigyan ng insentibo? Actually, yung po yung pinaka-nature ng trabaho namin eh. Simula po nung nagsimula ako sa kanila, every month may nare-receive po akong monthly incentives dahil po sa yung mga inahawakan ko, nakaka-reach po ng target nila. So, quota basis. Quota. Opo, yung Quota quota. basis, okay. So, ibig sabihin, Yun. sa loob ng 5 buwan na yon, na-reach mo yung quota na kinakailangan mo. Opo, opo. At ang total ng quota mo ay nasa 11,000 plus, tama ba? Yes, up 11,000 po. So, supposed to be, bibigyan ka dapat nila ng 11,000 plus dahil na-reach mo yung quota. Ito yung binabanggit natin kanina, madam. Yeah, oo. Opo. Meron siyang sinasabing dahilan nung employer bakit half lang yung Ano yung dahilan? Anong sinasabi ngayon na rason ng iyong employer, Orson? Ayun. Ang sabi sa akin kasi, within last 2 weeks, before na inai-release yung cheque namin, napag-desisyonan daw nung pinaka-boss namin na alisin na raw po yung incentives ng per store. Nang? Nang alin? Alisin ang incentive ng? Per store po. Ano yun? Bali 11 po yung store na hawak ko na naka-reach ng target. Oo. Inalis po nila lahat yun. Yung Para per mabawasan store, po yung yung i-release sa kada amin. store. Oo. Oo. So, ibig sabihin Opo. na parang kinakancel na. Opo, kinancel na lang po nila. Pwede. Iliwanagin ko lamang po na pagkatapos po ng 5 buwan na pinaghihintay kami sa incentives na yun, bigla po nag-decide yung boss namin ng ganun. Okay. Tanong ko, Orson, yung incentive na binabanggit mo is on top of what you receive when you get the quota? When you reached your quota every month? Yes po. Opo, opo. So parang bonus nyo. Yes, opo. Oo. Yan po ba ay nakasaad doon sa inyong mga pinirmahang kontrata? Actually, wala pong memorandum. Liliwanagin ko na rin po. Wala po naging memorandum regarding sa incentives. Kumbaga parang Parang good. pag-meetingan na lamang, parang verbal agreement na lang po namin doon sa boss namin yon. Oo. Oo. Kung hindi po kasi siya nasusulat, I think may nabanggit ako kanina na minsan ang employer, on top of what you should receive on a monthly basis, meron pa silang mga binibigay na mga additional incentives. At yun ang sinasabi mo na hindi naman siya nasusulat. Tama? Unless kasi na nakasulat siya, may pinirmahan kayo, pwede mo siyang habulin. Pero iyon ay parang gratis ng kumpanya sa inyo on top of what you are receiving when you reach the quota. So, parang siguro may nangyari kaya nagkaroon ng ganung desisyon ang employer po natin. Ayun nga, pinangakuan sila pero wala namang MOA or agreement na pinirmahan na nilagdaan na nagpapatunay doon sa kanilang kasunduan. Paano po yun? Siguro po in the absence of any written contract at may magpapatunay naman na ganun po yung naging kasunduan nila, pwede pong dumulog si Orson sa tanggapan po ng Department of Labor and Employment. Okay. Kung hindi ko lang alam kung saang lugar siya o saan yung SKK Philippines. Oo. Apo. Kung iyan po ay nandito sa Metro Manila, Opo. pwede po siyang pumunta doon sa ating National Capital Region na office. Pero yung banggit niya kanina na parang ipinasya ng kanilang boss na biglang i-cancel yung kanilang unang agreement, although verbal lang po yan. Pwede ho ba yung mga gano'n? Siguro may dahilan din yung company. So, Okay. kailangan po natin na marinig din naman yung panig po ng mga employers. Medyo mabigat itong kaso pala ni Yes. Orson. So ano yung may papayo natin, madam? Lalo na sa mga ganito na nag-apply, umasa, pinaasa naman, at siguro in good faith naman, gustong gawin ng kanyang employer. Sana yan. Nga lang nabanggit nyo, posibleng merong dahilan. Yes, may dahilan. Opo. So, ang pwede hong gawin ng ating mga kababayan kapag sa tingin po nila ay yung karapatan ko ay tinapakan,
pwede ho silang magsumbong, lumapit sa Department of Labor and Employment. Opo. Ang proseso po kasi niyan, kapag halimbawa may na-receive kaming complaint at Opo. valid yung complaint, una kanina sinabi namin inspection. Pangalawa po, pwede pong ipatawag yung nagrereklamo mismo at saka po yung employer. Paghaharapin. At paghaharapin po sila at pakikinggan po ang panig ng bawat isa. Opo. So ngayon po kung sa tingin natin may merito po yung reklamo, and then pag-uusapin po, pagkakasunduin po yung dalawang panig. Ito po yung tinatawag namin na single entry approach kung Opo. saan bago po tuluyang maging kaso ang isang reklamo ay baka naman magkasundo yung employer at saka yung Yun. worker. Oo, mas para mabuti. hindi na po tumagal yung kanilang usapin at maibigay po or siguro mag-meet sila halfway kung ano po yung pagkakasunduan po nila na Opo. mga bayaran tungkol po doon sa tingin ng mga manggagawa ay kakulangan po ng ating mga employers. Ayun, ma'am, nakausap rin po natin yung SKK Philippines, ano po, kaugnay nga po dyan sa sinasabi na kaso naman nitong si Orson Jan Arrieta at ang kanyang sinabi, sabi po ng SKK Philippines po na willing naman silang makipagharap. Ayun naman pala. Nga lamang po doon sa tamang venue. Po. Opo. So, sa DOLE po yan, siguro kung, hindi ko lang alam ang address ng SKK, but sinabi ko nga po, kung kayo ay nasa NCR, pwede ho kayong pagharapin doon sa opisina po namin sa May Malate. Opo, ayun po. Sa pagbabalik po natin, tatalakayin naman natin ang mga programa at serbisyo po na ibinibigay ng DOLE, lalo na po sa mga patungkol sa local employment. Magbabalik pa po ang Responde. Nagbabalik ang Responde, kasama pa rin po natin si Director Nikki, ayun, ng DOLE, Bureau of Local Employment. Magandang gabi po muli sa inyo, ma'am. Magandang gabi, Erwin. Opo, alam naman natin na yung TESDA, syempre sila yung pangunahin lalo na sa mga out-of-school youth. Pero ang DOLE ba may programa para dito sa mga out-of-school youth? Hindi lang po sa mga out-of-school Okay. youth, pero para po sa mga kabataan Opo. in general. So, kapag po summer breaks, meron po tayong tinatawag na Special Program for Employment of Students. Opo. Ito po ay open for youth between 15 years old hanggang 30 years old, nag-aaral o Opo. kaya gustong bumalik sa eskwela. Binibigyan po natin ng pagkakataon na makapagtrabaho at kung lalong-lalo na po kung sila ay poor but deserving students. Dahil gusto nilang makatapos ng pag-aaral, pwedeng kolehiyo, pwedeng high school, pwede pong TechVoc. Opo. So, binibigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho hanggang 3 buwan sa isang taon at pwede silang umulit the following year Opo. na mag-participate sa programa hanggang sila po ay makatapos ng pag-aaral. Nagbibigay na din So, na kayo. yung pong kinikita po nila ay Oo. ginagamit po nila yon pandagdag sa tuition Opo. o kaya pambili po ng Galing. libro o kaya pamasahe. The student can earn as much as 33,000. That's the maximum. And then, pwede pong mag-earn siya siguro ng mga 7,000 to 6,000 minimum. So, yan po ay 60-40 ang hatian po ng employer at saka ng DOLE. Opo. Yung employer po natin, pwede pong local government units, pwede pong other government agencies, pwede rin pong private sector employers. So they pay 60% of the minimum wage, tapos yung pong 40%, yun naman po yung binibigay ng DOLE na counterpart. Pero, naamyendahan po ang batas na nag-govern dito po sa ating SPES program. So, ginawa po natin siyang mas inclusive. Ibig sabihin po, yung mga local government units po na nasa lowest class, municipalities or cities, hanggang 75% po ng minimum wage ang pwede pong i-shoulder ng DOLE and 25% na lamang po yung magiging bahagi po nila. Ito yung may endorsement from DOLE po. Ganun po ba paanong proseso Ano naman po? ito? Kada taon po may budget pong inilalaan sa kada region po natin at tayo po ay ino-open natin ito sa local government units, sa Opo. private sector. Kung may pondo po sila
para po sa budget ng SPES. And then, pwede po silang mag-participate and then magbabargain na lang po ilan yung kaya ng LGU, ilan yung kaya ng private sector Ayun. employers. Talaga naman may mga pahabol pa rin po tayo. Patungkol po hindi lamang sa programa, Ma'am Nikki. Kaugnay nga po rito, Mrs. Ana Avizola. Asawa po siya ni Jaime Avizola, dating driver po ng isang kumpanya sa Batangas. Ito ba ay nasa linya na ng ating komunikasyon? Kuya Mike, oo. Magandang gabi po, Ma'am Ana. Magandang hapon po naman. Po, ayun po. Ano ho ba yung nais ninyong, sabi nga, isang guni kay Ma'am Nikki? Tatanong ko lang po sana kasi 5 years pong nagtrabaho ang asawa ko sa company. Nagsimula po siya magtrabaho doon sa 292. Ngayon po, pa 5 years na po yun, nag-resign siya. Ngayon po, iano lang po namin kung may matatanggap po ba siyang back pay kasi hindi po siya nabigyan. Ayun, Ma'am. Bakit po back pay ang ang tinatanong nyo? Wala daw po kasing bayad. Kumbaga sa ibang company po, ang alam ko, yung iba nga pong company, di ba, may back pay po. Kalimitan po ang tawag nila kapag nag-resign o kaya ay natapos yung contract, ang sinasabi nila, meron pang makukuhang back pay. Nakasanayang termino, yung back pay. Opo. Yung back pay po kasi, ang pagkakaalam ko sa back pay ay halimbawa, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Tapos inilaban mo po yan sa korte at nanalo po kayo. Yun po yung back pay or back wages na tinatawag po natin. Pero sa kaso po ng inyong mister, ang sinabi nyo po ay nag-resign siya. So, uulitin ko po, kapag nag-resign po, ang pwede lang ho nating matanggap ay yung pong kung ano ang isinasaad sa batas. So, halimbawa po, yung mga 13th month pay na hindi po naibigay sa inyo, o kaya yun pong meron pa kayong mga incentive leaves na hindi po nagamit, pwede din pong ibigay yun sa inyo. At syempre, yung pong pasahod ninyo for the last month na kung hindi man po naibigay, ay ibibigay din po sa inyo yon. Pero ma'am, itanong ko lamang po, kung ang kumpanya po ba na pinagtrabahuan ng inyong mister ay meron pong tinatawag na collective bargaining agreement or meron po ba itong union? Kasi kung meron po at meron pong collective bargaining agreement, tingnan po natin kung ano po yung nakasaad doon sa collective bargaining agreement in case po na nag-resign po ang isang member ng kumpanya. Wala po. Okay So, po. hindi siya miyembro. Hindi po siya miyembro, Ma'am Ana. O wala silang union. Union o hindi? Wala pong union. Oo, wala pong union. So, yun po ma'am, ang matatanggap lang po natin ay kung ano po yung nakasaad sa batas. Dahil resignation po ang cause ng separation, pagkakaalis po ng inyong mister. Ay, ganun po. Ma'am Ana, ayun. Linawin lang natin Ma'am Nikki, ano po, kapag ang isang empleyado nag-resign, walang tinatawag na back pay na makukuha. Okay. Wala rin tinatawag na separation pay. Unless merong naiwan na hindi pa bayad doon sa kanyang pinagtrabahuhan prior siyang mag-resign. Opo. Tama po yun. Ma'am Ana, malinaw po? Opo. Okay, maraming salamat po. Ayun, si Ma'am Ana Visola, ano po, ang kanyang tinatanong kanina sa atin ay yung kaugnay po doon sa kanyang asawa nga na 5 taon nagtrabaho bilang bus driver, nag-resign ay kung may back pay. Kalimitan kasi yun ang termino po lalo na sa mga factory pagka yung endo system gumagana, may back pay ka pa. Yun po ang lagi nilang sinasabi. Balikan naman na po natin ngayon, Ma'am Nikki, yung programa. Ano po? May mga tips ba kayo doon sa ating mga manggagawa? Siyempre, di ba? Para naman doon sa, siyempre, yung gusto, alam naman natin, kinabukasan ang hanap nitong mga, kaya nga nag-aaral, sabi nga. Mga tips ba kayo para doon sa mga naghahanap ng kani-kanilang trabaho? Okay. Siguro po doon sa mga naghahanap ng trabaho, lalong-lalo na po yung mga bagong graduates. Una, importante, alamin po natin ano ba yung mga trabahong available sa ating labor market. Ano yung mga hinahanap na qualifications po ng ating mga employers. At kung sa tingin po natin ay kaya po natin yung mga qualifications na yon at kaya po natin yung trabaho at meron tayong skills ay
maging confident po tayo na mag-apply doon sa ating mga employers. Pero kapag nag-apply na po kayo, ang unang titingnan po sa inyo ay yun pong attitude ninyo. Paano po kayong humarap, paano po kayong sumagot sa inyong mga employers, at i-gauge po kayo ng inyong mga prospective employers kung tatagal ba ito sa akin o hindi. Kasi kailangan po ngayon ng mga kumpanya ay yung mga manggagawa po will grow with them, will grow with the company and be productive. Opo. So hindi po yan yung halimbawa ay nahirapan ka, 2 weeks lang, nahihirapan ka na sa trabaho, aalis ka Aalis na. na. So isang no-no po yan para doon sa mga first-timers po na magtatrabaho. Ang importante po, we have to build our skills. We need to have good work experience, at least 2 years po. Magtiis ho tayo dun sa kumpanya, alamin ho natin yung mga skills at ano pa yung sa tingin po natin ay pwede nating makontribute doon sa kumpanya. And from there, you will become competitive in the labor market. Pwede ka nang mag-ask ng higher salary Yun. dahil may napapatunayan ko na po sa mga kumpanya. Ay, yun ang pinakamaganda ron. Siyempre, kapag nakita nila, ito ay worthy. Yes, Doon sa kanyang asset ka, trabaho, oo. asset ka ng company, talaga namang yung compensation mo, may karapatan na. Tama po. Sabi nga, pero gaano kalaki yung workforce na kailangan ngayon ng ating bansa? At the same Opo. time, gaano kalaki yung ating may pangangako na may bibigay naman natin doon sa mga laborer natin? Siguro po, tulungan lang po natin ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan na mapalawig pa po ang employment dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po, kailangan natin mag-attract ng maraming investments. At siguro po, mas gugustuhin kong makita ang development doon po sa mga regions na hardly reached po ng Oo nga. mga serbisyo, Opo. para doon naman po magkaroon ng pangkabuhayan ng ating mga mamamayan at hindi na po sila pumunta pa sa mga big regions kagaya po ng NCR Region 3 o kaya po ay ng Region Calabarzon. 4, ang Calabarzon. Opo. Ayun. Mas maganda po na yung lokal na employment, nananawagan din po ako sa mga local government units. Sana po ay tingnan po natin ano ba yung mga prospective employment generating sectors po sa ating lugar at doon na lang po tayo magbigay ng environment na conducive po para sa mga mamumuhunan po Opo. natin at para po magkaroon po ng trabaho sa ating mga lugar. Ayun, pero well said nga lang po, hihingan pa rin namin kayo ng mensahe. Una, doon sa mga employer. Pangalawa, doon sa ating mga manggagawang Pilipino na ang nais nila magkaroon ng disente, ng maayos na trabaho. Siyempre, kasama na rin yung, sabi nga yung sapat na kinikita pang araw-araw. Okay po. Para po sa ating mga employers, kung gusto nyo po na malaman, ano ba yung mga dapat po nating ibigay sa atin pong mga empleyado? At ano po ba yung mga productivity programs na meron po tayo sa Department of Labor and Employment? Meron po tayong tinatawag na Labor and Employment Education Seminar. Ito po ay libre. Pwede po kayong mag-request lamang sa ating mga different offices po ng DOLE at kami po ay pupunta sa inyo para ipaalam po ang iba't ibang programa na meron tayo at ipaliwanag din po sa inyo lalong-lalo na ang Department Order number 174. Okay. Para naman po doon sa ating mga manggagawa, tayo po ay una magsipag at pangalawa po ay alamin po natin ang ating mga karapatan. Maaari po kayong sumangguni sa ating opisina sa Department of Labor and Employment kung sa tingin po natin ay natatapakan po ang ating mga karapatan. Ayun maraming salamat po, Dr. Dominica Tutay, sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Siya po ang DOLE Bureau of Local Employment. Talaga namang marami kaming natutunan salamat po mula sa inyo. Sana po ay nakatulong ang aming programa sa mga naghahanap ng trabaho at maging sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Lahat ng tao may karapatang magkaroon ng disente po at maayos na trabaho at kaakibat ng karapatang ito ay may mga kaukulang batas na dapat namang sundin. Kaya naman patuloy na nagsisikap ang ating pong pamahalaan upang matugunan ito. Magandang gabi po. Ako po si Erwin Temperante. Ito po ang Responde.